ko ang pamilyang buong puso mong binuo at pinangarap mong maging kanlungan ng pagmamahal at katapatan, ay wawasakin lamang pala ng dalawang taong mahalaga sa buhay mo. Paano kung ang lalaking pinili mong mahalin habang buhay at ang kapatid mong tinuring na kakampi sa lahat ng laban, ay sila din pala ang dudurog sa iyong pangarap? Paano kung ang mga yakap na dati ay nagbibigay init, ngayon nagdulot ng hinagpis at pait? At sa likod ng bawat ngiti nila, may mga lihim at pagnanasa. Kapag ang tiwala ang nilapastangan, kahit kailan, hinding-hindi na ito makakalimutan. Anong mas matimbang? Ang ipaglaban ng pagmamahal na dati mong binuo o magpatawad at magparaya? Inihahandog ng Kuya Agustin Stories ang kwento ni Mary Jane Salazar, ang babaeng pinagtaksilan ng kapalaran. Tara na at ating tunghayan ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at paghihiganti na mag-iiwan ng aral sa bawat hamon ng buhay. Bata pa lang si Mira nang maulila na siya sa kanyang ina. Maaga itong namaalam sa kanya na sa malala nitong sakit, kaya naman labis ang kalungkutan ng kanyang naramdaman. Pero hindi pa man nakakapagbabang luksa ang kanyang ina nang maipakilala ng babae sa kanyang ama. Hindi na siya nagulat nang dalhin nito ang best friend ng kanyang ina sa kanilang bahay at ipakilala bilang bagong magiging ina niya. Hindi alam ni Mira kung anong dapat niyang gawin ng mga oras na yun, dahil kahit na sa murang edad, alam na ni Mira ang nangyayari sa kanyang paligid. Alam niyang matagal lang may sikretong relasyon ang kanyang ama at ang best friend ng kanyang ina. At hindi niya maiwasang isipin na dahil sa mga to, kaya maagang binawi ng kalangitan ng kanyang ina. Malandi ka? Asawa ng may asawa kinakalantarya mo? Hindi ka pa pinag-aral ng nanay mo? Hoy! Wag na wag mong idadamay ang nanay ko rito. Nananahimik na siya sa kabilang buhay. Ay! Kaya naman pala ganyan ang ugali mo. Mukhang maaga kang napabayaan. Matabil din yung dila mo Kasalanan ko ba na gusto ng asawa mo sa mas bata at mas maganda? Ikaw kasi, mukha kang inahing baboy. Iba na talagang panahon ngayon. Kung sino pang nakasira ng relasyon at nangangabit ng ibang asawa, sila pa itong may lakas ng loob na magalit. Para sabihin ko sa'yo, etong katawan na to ang minahal sa akin ng asawa ko. Kaya nga nakaapat kami. Pwes, sawa ng asawa mo sa'yo, bubblegum? Anak ka talaga ng leche! Napangiwi na lang si Mira nang makita niyang dinambahan ng kanilang kapitbahay ang babaeng kabit pala ng asawa nito. Ay, mga tao nga naman Wala nang pinipiling oras at lugar sa pag-ieskandalo. Pa, kahit sino naman kasi magalit kapag ganyan yung kabit Mas matapang pa kay Aling Myrna Ewan ko ba kay Myrna? Ilang beses ang nakuhuling may ibang babaeng asawa. Hindi pa rin magawang iwan. Nagpapakamartir pa rin sa asawa niya. Ganyan talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao pa. Handa kang ibaba ang sarili mong dignidad. Huwag lang siyang mawala sa'yo. Siguro nga. Pero sana malaman ni Myrna yung halaga niya bilang isang babae. Dapat sa inyong mga babae, iniingatan at pinahahalagahan. Hindi yung ganyang pinababayaan at sinasaktan. Saglit na natahimik si Mira. Ilang taon na ba simula nung namatay ang kanyang ina? Kulang 2 dekada na, pero sa tuwing maririnig niyang mga ganong salita sa kanyang ama, hindi pa rin niya maiwasang masaktan at mapangti ng mapait. Hanggang ngayon kasi, tila nagpapanggap pa rin ang walang alam ang kanyang ama sa tunay na nangyari sa kanyang ina. Kaya nga ikaw, Mira, kapag nalagay ka sa ganyang sitwasyon, handa akong iwan ang lahat para sa ikabubuti ko. Hindi ako takot na maiwan mag-isa. Hindi rin ako takot na mawalan ulit ng mahalagang tao sa buhay ko. Lalo na kung alam kong wala na silang maidulot na mabuti sa akin. Ang tigas mo naman yata, anak. Hindi pa pagiging matigas ang tawag doon. Ang tawag sa mga ganung bagay, pagiging matapang at matalino. Sinong tao ba naman kasi ang gugustuhin manatili pa sa tabi ng tao na alam mong dumudurog sa'yo? Hindi ako magpapakatanga sa ganung pag-ibig.
Napangisi na lamang si Mira dahil alam niya sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi siya lalagay sa sitwasyon ni Aling Myrna kung saan mas pinili nitong wag iwan ng asawa na kung sino-sino nang naging kabit. Naniniwala kasi si Mira na kapag mahal ka ng isang tao, hindi mo na sila kailangang sabihan na wag lokohin, talkusan nilang gagawin yon para sa iyo. Oh, Mira, ang aga mo yata. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Good morning po, tita. Opo, binigay po kasi ng katrabaho ko yung shift niya sa akin. Sayang naman po kaya papasukan ko na. O siya, kumain ka na rito. Nagluto ako ng almusal. At may interview rin si Maricar ngayon. Teka, saan nga bang batang yun? Maricar, anong oras na? May balak ka pa bang lumabas dyan sa kwarto mo? Ma, wait lang. Nag-aayos na ako. Diyos ko ka. 3 oras ka na nag-aayos. Tara na rito at sabay mo na sa pagkain si Mira. Oo ma, lalabas na. Napangiti na lamang si Mira nang marinig niyang maarting boses ng kanyang matalik na kaibigan na kanya na ring stepsister dahil anak to ng kanyang madrasta. Mga bata pa lang sila ay magkaibigan na silang dalawa ni Maricar. Kaya hindi na nakakapanibago na naging kapatid niya to dahil ganun ang turingan nila kahit ng mga bata pa lamang sila. Ay, nakakairita. Ayaw pumantay ng kilay ko. Napatingin sila kay Maricar nang lumabas na ito galing sa kwarto. Napataas na lang mga kilay ni Mira nang makitang itsura ng kaibigan. Diyos ko! Ano ba yung itsura mo, Maricar? Ano bang pupuntahan mo, ha? Interview o bar? Putok na putok yung makeup mo. At yung damit mo halos tumuwa ng kaluluwa mong bata ka. Anong putok na putok, ma? Konti lang naman ang nilagay ko rito sa mukha ko Tsaka, tingnan mo nga ang anak mo. Ako nang pinakamaganda rito sa bahay natin. Manahimik ka. Para kang pinaputok na kamatis. Mahinang natawa si Mira nasa sinabi ng kanyang madrasta. Ano ba yan? Umagang-umagay sumisigaw ka na naman, mahal. Paano ba naman kasi? Tingnan mo yung anak mo. Daig pa ang tao sa bar. Mama! Pa, tingnan mo nga si mama Ay, tumigil na nga kayo. Maricar anak, bawasan mo nga yung nandyan sa mukha mo at hindi magandang impression yan para sa job interview. Magpalit ka rin ng damit mo. Magsuot ka ng formal attire para maging magandang first impression ng kung sino man ang mag-i-interview sa'yo. They want a presentable and respectful employee. Oh, yan ha? Makinig ka kay Mira. Naku, turuan mo nga yung si Maricar, iha. Ayaw mong gayahin tong si Mira, Maricar. Formal at simple lamang mag-ayos. Mas maganda pa rin ang tutural. Tandaan mo yan. Psst, oo na, magpapalit na ako. Basta Mira ha, tulungan mo ako. Oo naman, walang problema sa akin. Napangiti na lang si Mira sa isipin na handang matutong kanyang stepsister para sa ikabubuti nito. Sa ilang taon na pamumuhay kasamang bagong asawa ng kanyang ama, hindi nga maitatagong mga pagkakataon kung saan hinahanap-hanap pa rin ang presensya ng kanyang yumaong ina. Bulaklak, para sa pinakamagandang babaeng nakasimangot ngayong araw. Napanguso na lamang si Mira nang may sumulpot na bulaklak sa kanyang mukha. Napatingin siya sa lalaki na ngayon nakangiti sa kanya. Ano na naman yung pakulo mo? Ay, umagang-umaga kasi nakasimangot ki. Baka naman maging permanente na yung mukha mo ganyan. Ikaw talaga? May iniisip lang ako. Salamat dito sa bulaklak. Boyfriend na kita pero consistent ka pa rin sa pagbibigay ng ganito ha? Siyempre, kahit na girlfriend na kita, hindi pa rin ako titigil sa panliligaw sa'yo, no? Lalo na sa pamilya mo. Oh, bigla yatang kinabahan. Mahinang natawa si Mira dahil sa sinabi ng kanyang nobyo. Aber, bakit naman Mahal, normal lang to. Isipin mo kasi, makikilala ko ng pamilya mo. Tapos yung papa mo, para akong sasabak sa madugong giyeri. Baliw, mabait naman si Papa, siya kasi Tita Marie. Mabait ka rin naman, kaya alam ko na makakasundo ka nila. Basta wag mo lang susubukang magloko at sigurado akong hindi lang lubid ang mapuputol. Mahal,
Pwede bang i-postpone muna ang meet and greet ko kina Papa-in-law? Paano mo makikilala si Papa ko ngayon pa lang, natatakot ka na? Ay, ewan ko na lang talaga si Lucas. Hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag sa'yo kung gaano ko kang gustong makuha ang boto nila. Mahal na mahal kita, Mira. Kung kailangan kong harapin ang papa mo, gagawin ko. Patutunayan ko sa kanila na I deserve you. Parang natutunaw ang puso ni Mira habang pinakikinggan ng kanyang nobyo. Pakiramdam niya, nahanap niya na ang tamang lalaking para sa kanya. Si Lucas ang nagparamdam sa kanya na pwede siyang maging siya nang walang halong kahit na anong pagpapanggap. Wala naman siyang hinihiling. Hindi rin siya naghahangad ng kahit na anong mamahaling materyal na bagay. Ang gusto niya lang, maging masaya sa buhay at palagay niya ay nangyayari naman ng mayon dahil sa mga taong nasa kanyang paligid. Ay, nakakapagod. Napatingin si Mira sa kanyang kapatid nang makauwi nito galing sa pinuntahan nitong isa pang job interview. Nakauwi ka na pala. Kamustang interview? Diyos ko, ewan ko ba sa mga yon kung anong hinahanap-hanap nila? Ang tataas ng standards. Kaya siya tatawagan na lang daw nila ako. Ganto, ganyan. Tapos hindi naman nila ako tinatawagan. Mga paasa. Normal lang naman ang maka-encounter na ganyan, Maricar. Talagang dadaan tayo sa mga ganyang stage ng buhay natin kung saan susubukin ang katatagan natin. Naniniwala ka pa rin sa ganyan, Mira? Haler, matatanda na tayo. Pambata na lang ang mga ganyang kasabihan. Sabihin mo nilang na masyado ng ibang panahon ngayon. Masyadong matataas ang standards nila. Tapos maliit lang naman ang sweldo. Hindi naman sa ganun, Maricar. Kung ngayon pa lang kasi susuho ka na, hindi ka nasusubok ng iba. Paano mo mahahanap ang fashion mo? Kailangan mong lawakan yung experience mo. Dahil dun din tayo nakakapulot ng bagong kaalaman. Nako, kung hiring talaga sila, kukuhanin nila ako. Dahil alam ko namang enough na yung skills na meron ako para makapagtrabaho sa kumpanya nila. May specific standards kasi sila. Hindi lamang sila sa skills tumitingin. So sinasabi mong hindi talaga ako pasok sa standards nila? Na hindi ako worth it para sa kumpanya nila? Ganon? Hindi naman ganon ang ibig kong sabihin. Hindi. Sa pananalita mo kasi ngayon, ay parang sinasabi mong hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa mo ngayon. Palibhasa kasi, hindi mo naiintindihan yon. Lalo lang pinagdadaanan ko. Dahil ikaw, likas ka ng magaling at pinag-aagawan ng mga kumpanya. Hindi mo na kailangang mag-apply dahil sila na mismong lumalapit sa'yo. Kahit na kailan, hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi ka naman nakaranas ng mga rejections, diba? Sa bagay, magaling ka kasi. Nagulat si Mira sa biglaang pagtaas ng boses ng kanyang kausap. Wala naman siyang masamang intensyon. Gusto niya lang sanang makatulong at mapagaan ang pakiramdam ni Maricar. Pero mukhang hindi ganun ang pagkakaintinding babae sa gusto niyang iparating. Narealize mo bang nasasaktan mo na ako sa mga sinasabi mo ngayon? At alam mo rin ba na you're already crossing the line? Natahimik si Maricar nang maging seryoso ang boses ni Mira. Alam niyang maarte at mataray talaga ang kanyang kapatid, pero hindi sapat na dahilan yon para mapagsalitaan siya nito ng mga ganung bagay. I'm just trying to help you, Maricar. Hindi ako kalaban dito. Ipinapaintindi ko lang sa'yo na hindi madali ang buhay. Hindi madaling makipag-agawan ng slot sa mga kumpanya. Pero kung hindi mo maiintindihan ng mga bagay na yun at susukuan mo na lang lahat ngayon, ako nang magsasabi sa'yo, wala kang mararating sa buhay. Huminga ng malalim si Mira. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit bago tumayo para pumunta sa kanyang kwarto. Kung gusto mong masunod ang gusto mo, hindi ka talaga makakahanap ng trabaho. Hindi mo kalaban ng mga taong nasa paligid mo, Maricar. Katulong mo sila. Kakampi mo kami. Sana hindi na maulit ang bagay na to. Sige na, magpahinga ka na muna. Hindi na hinintay ni Mirang makapagsalita muli si Maricar at iniwan niya na to sa sala ng kanilang bahay. Hindi yun ang unang beses na nagkasagutan sila ng kanyang kapatid. Pero sa tuwing malalagay sa ganong sitwasyon, palaging siyang nagpapakumbaba at umiintindi. Dahil alam niyang hindi kayang ibaba ni Maricar ang pride nito. Napapabuntong hininga na lamang siya dahil sa mga nangyayari.
Gising ka na pala. Kumain ka na rito. Good morning pa. May pasok ka ba ngayon? Opo, pero half day lang po kami. Isasama ko po pala si Lucas mamaya rito sa bahay. Ipapakilala ko po siya sa inyo. Ganun ba? Magandang bagay na yan. Ayos lang sa'yo na magka-boyfriend na ako? Bakit naman hindi? Nasa tamang edad ka na. At alam kong dyan na rin ang punta mo. Kung si Lucas talagang nakikita mong makakasama mo habang buhay, sino ba naman ako para hadlangan ka, di ba? Salamat pa. Salamat dahil hindi mo ako pinapabayaan kahit wala na po si Mama. Iyon ang pinangako ko sa mama mo bago siya mawala. Na ako nang bahala sa'yo kapag nawala siya. Alam mo naman ang mama mo, hindi na papalagay hanggang hindi na sisiguradong nasa mabuti kang kalagayan. May kirot sa puso ni Mira nang marinig ang bagay na yun. Pero mas pinili na lamang niyang ngumiti at yumuko sa kanyang plato para itago ang sakit sa kanyang mga mata. Wala pa rin siyang lakas ng loob para kumprontahin ang kanyang ama dahil natatakot siya na baka pati ito'y mawala sa kanya. Natatakot siya na baka kapag nalaman niyang katotohanan ay hindi niya yun kayanin at mawala ang lahat sa kanya. Kaya naman namumuhay na lamang siya sa kung anong meron siya sa mga oras na yun. Ay, kinakabahan ako. What if hindi ako magustuhan ng mga magulang mo? Ano ka ba? Pwede ba yun? Tsaka kung hindi ka nila magustuhan, ano naman hindi naman silang pakakasalan mo Hindi naman sila kasama sa relasyon nating dalawa. Ayos ka talaga mag-comfort. Mas lalo akong kinakabahan Ano ba kasing kinakatakot mo? Hindi ko kwento na kita kay Papa dati pa. Kilala ka na niya. Gusto ko lang talaga niyang makilala sa personal. Paano kung palayuin niya ako sa'yo? Bigyan niya ako ng 10 milyon. Lumayo lang ako sa'yo. Baliw. Wala kaming ganung kalaking pera kaya imposibleng iniisip mo, no? Napailing na lang si Mira habang nakangiti dahil alam niyang nagpapatanggal ka ba lang ang kasama niya. Natutuwa siya ngayon pa lang ay pinapakita na ni Lucas ang respeto at takot nito sa kanyang ama. Andito na po kami! Hala siya, tuloy kayo, iho. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Lucas, hindi ba? Opo. Magandang hapon, umaga po. Mama, Tita Marie po pala. Napasampan na lamang sa kanyang sariling noo si Mira dahil mukhang kabado pa rin ang kasama niya. Tita, si Papa po? Nako, nasa labasan pa ang papa mo. Kinulang kasi ako ng Ricardos, kaya yun, pinapunta ko muna sa labasan. Paupuin mo muna sa sala yung bisita mo, Mira. Malapit ang maluto yung pagkain natin. Sige po. Ma, saan mo ba nilagay yung mga bra ko? Wala na nga tira doon sa drawer ko. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang pakikialaman yung mga gamit ko, di ba? Maricar. Tawag niya sa babae na may pagbabanta sa boses dahil hindi niya nagugustuhan ang tono ng pananalita nito. Napatingin naman sa kanya si Maricar at natigilan man nang mapagtanto nitong hindi lang sila ang nasa bahay. Naku, pasensya na. Nandun yun sa basket. Hindi ko pa pala nailagay sa drawer mo. Pwede ka namang magtanong ng maayos, Maricar. Sino yan? Napatingin si Mira sa kanyang kasamang lalaki na ngayon ay nasa malayo ang tingin habang namumulang muka. Si Lucas, boyfriend ko. May boyfriend ka pala? Nako, mamaya ka na nga magtanong ng magtanong. Magbihis ka lang muna roon at nakatapis ka lamang ng tuwalya. May bisita tayo. Tiningnan muli ni Mira ang kapatid niya na ngayon ay hindi pa rin naalis ang tingin kay Lucas. Pero di nagtagal, umalis na rin to sa kanilang harap para magbihis na. Ay, nako. Pagpasensyahan mo ng anak ko na yung Lucas, ha? Pasaway talaga yon. Pero ako nang nagsasabi. Mabait din naman siya kapag nasa mood. Siya si Maricar, ang stepsister ko. Siya pala yun? Okay lang po, tita. Salamat po. Napabuntong hininga na lamang si Mira na sa naging asal ni Maricar kanina. Hindi pa rin kasi sila nagkakausap simula nang magkasagutan sila. Alam niyang masama pa rin ang loob ni Maricar sa kanya. Naging maayos naman ang pagtanggap ng kanyang pamilya kay Lucas. Nakikita niyang masaya at boto ang kanyang mga magulang rito. Naku, iho.
Kung napaaga-aga pang pagkita niyong dalawa nitong unika iha ko, baka namamanhikan ka na ngayon. Baka nga po, tito. Mahal na mahal ko po tong anak ninyo. At sigurado po akong siya na po ang babaeng pakakasalan ko balang araw. Bagay na bagay nga kayong dalawa. Kung sakali mang maisipan niyo ng magpakasal, magsabi lang kayo ha. Kami ang unang susuporta sa inyo. Salamat po, tita. Pero sa ngayon po, wala pa po sa isip namin ni Lucas ang magpakasal. Gusto po muna naming i-enjoy yung meron kami ngayon. Gusto po naming makilalang isa't isa para po wala kaming pagsisihan balang araw. Ay, ganun? Doon din naman ang punta nyo eh. Agahan nyo na. Baka mamaya mauntog yung boyfriend mo at magbago pang isip. Baka maago pa ng iba yan. Napatingin silang lahat kay Maricar nang magsalita ito mula sa pagiging tahimik kanina pa. Hindi malaman ni Mira kung nagbibiro lang ba to o seryoso sa kanyang mga sinasabi. Maricar, bakit? Sinasabi ko lang naman yung posibilidad na mangyari ah. Hindi lang naman si Mira ang nag-iisang babae dito sa mundo. May mas maganda pa sa kanya. Mas matalino, mas mabait, at mas magaling. Hindi natin alam, baka mamaya biglang magloko yung si Lucas. Hindi ko gagawin ang bagay na yun. Mahal na mahal ko si Mira. Kaya imposible naman yata yung sinasabi mo. Hindi mo siya perpekto pero sapat na siya para maging dahilan ko na hindi magloko. Okay, sabi mo eh. Pero siguraduhin mo lang na totoo yung binibitaon mong salita. Tapos sa oras malaman kung umiyak si Mira ng dahil sa'yo, ako ang makakalaban mo. Hindi alam ni Mira kung anong kanyang mararamdaman nang dahil sa sinabi ni Maricar. Tumingin to sa kanya at kinindatan siya. Sa ganong paraan na parang gumaan ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay ayos na ulit sila ng kanyang kapatid. Nako, sobrang protective pa rin talaga nitong prinsesa ko sa kapatid niya. Pinanood ni Mira ang pisili ng kanyang ama ang pisngi ni Maricar. Napangiti na lang siya nang makita ang closeness ng dalawa. Naramdaman niyang pagpisi ni Lucas sa kamay niya, kaya naman napatingin siya rito. Nakita niyang kakaibang kislap sa mga mata nito na tila may sinasabi at may gustong iparating. Naiintindihan niya yon kaya naman ngumiti siya. Alam ni Lucas ang kwento ng buong buhay niya at ang pangangaliwa ng kanyang ama. Ang sayang kasama ng pamilya mo, no? Masanay ka na. Gusto ni na Papa na mas madalas ka pang bumisita sa amin para daw mas makilala ka nila. Ganun na nga ang plano ko. Natahimik silang dalawa. Napatingin sa madilim na kalangitan si Mira. Anong iniisip mo? Wala naman. Masaya lang ako. Nakita ko yon. Ang alin? Kung paano mo panuorin na magbonding sina Maricar at ang papa mo. At alam ko na nagsiselos ka. Hindi. Don't lie to me, Mira. I know. I know na kahit hindi mo sabihin, ay alam kong nasasaktan ka. Pero sana huwag lumalim ang kung ano man ang nandyan sa puso't isip mo. They're your family. Alam ko na may pangat na nakaraan ng pamilya mo. Pero pamilya mo pa rin sila. Sila pa rin ang magiging kakampi mo sa lahat. Tapos, andito pa ako. Hindi ka na talaga pwedeng apihin ng kahit na sino. Matakot sila sa muscles ko, no? Baliw ka talaga. Alam ko naman ang bagay na yun eh. Hindi ko lang maiwasang isipin na para bang mas nabibigyan ng oras si Papa si Maricar kaysa sa akin na totoo niyang anak. Alam ko naman na mahal niya rin ako, pero hindi ko lang maiwasang maramdaman na para bang mas anak pa ang turing niya kay Maricar kaysa sa akin. Shh! Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ikaw na ngang may sabi, di ba? Pasaway at wala pang masyadong alam sa totoong buhay si Maricar. Sa inyong dalawa, mas kailangan niya ng gabay ng mga magulang niyo. Nakikita ka nilang malakas at kaya ng sarili. Malaki ang tiwala nila sa iyo na magagawa mo kahit na hindi mo sila kasama. Kaya huwag kang mag-iisip ng mga negatibong bagay na makakasakit sa iyo, okay? Hindi napigilan ni Mira ang sarili niya kapin si Lucas dahil pinararamdam nito ang validation na hindi niya mahanap sa kahit na kanino. Ang pagmamahal ng kanyang hinahanap simula nung mawala ang kanyang ina ay unti-unting napupunan ni Lucas. Good morning! Good morning, Mira.
Natigilan si Mira isang umaga nang makaba siya galing kwarto at nadatnan niya sa sala ng kanilang bahay si Lucas. Bihis na bihis ang lalaki at malaking ngiting nakaplakado sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Lucas? Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Sinusundo ka. Morning shift ka ngayon, di ba? Pero day off mo. Exactly. Day off ko kaya andito ako. Ihatid kita sa trabaho mo. Ha? Bakit? Dahil nililigawan kita. Boyfriend na kita, Lucas. Siyempre kailangan nating magpa-good shot sa pamilya mo, no? Baka kasi mamaya, maisipan kong pakasalin ka na. Para mabilis silang pumayag. Baliw ka talaga. Maglalakad na sana si Mira nang dumaan sa gilid niya si Maricar na mukhang kagising lang. Nakasando lang to at sobrang ikli ng short. Nakita niyang hindi inless ni Lucas ang tingin niya sa kanya, pero napansin niyang pagiging tensyonado nito. Oh, andito na naman pala yung boyfriend mo? Ang aga ha? Good morning. Ihatid ko lang sana sa trabaho si Mira. Required ba yun kapag magsyota kayo? Hindi naman. Lucas, tara na sa kusina. Nilapitan ni Mira ang nobyo para hilahin papunta sa kusina. Alam niyang kinikilatis lamang ni Maricar ang kanyang boyfriend, pero ayaw niya namang maramdaman ng lalaking parang ayaw ng kanyang kapatid rito. Kilala niya si Maricar. Alam niyang walang preno ang bibig nito at wala tong pakialam sa mga binibitawan nitong salita. Ayaw ba sa akin ng kapatid mo? Hindi, ganun lang talaga yun. Pero mabait yun. Kinikilala ka lang talaga niya pero sa oras na makuha niya ang ugali mo, sigurado akong magiging close mo siya. Sana nga. Siyempre, ayokong pakasalan ka na may hindi sang-ayon sa relasyon nating dalawa. Puro ka naman kasali. Baka mamaya monsamin at hindi mo ako mapakasalan. Mira, sigurado na ako. Sure na akong ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Cheesy. Umagang-umaga ha. Baka mamaya niyan. Makikita ka lang ng mas sexy kaysa sa akin. Makalimutan mo na ako. Kung hindi lamang din sila sa Mira Jane Salazar, wag na lang. So, kung meron pang isang Mira Jane Salazar, papatulan mo rin? Natahimik si Lucas at napatingin sa kanya. Hindi maiwasan ni Mirang matawa na lang dahil sa pang-iinis niya rito. Binibiro lang kita. Masyado mo namang sineseryoso ang mga sinasabi ko eh. Dahil ganun ako seryoso sa'yo. Mahal kita, Mira. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa hinaharap kung wala ka. Mahal din kita, Lucas. Nagtuloy-tuloy ang pag-akyat ng ligaw ni Lucas sa kanilang bahay. Makikita ang matinding determinasyon na makuha ang loob ng kanyang pamilya at natutuwa siya ng dahil doon. Mukhang hindi siya nagkamali sa pagpili ng lalaking ipapakilala niya sa kanyang pamilya. Sandali lang, dyan ka muna ha. Ikukuha kitang damit. Sige, bilisan mo ha. Medyo nilalamig na kasi ako eh. Mabilis tumalilis papunta sa kanyang kwarto si Mira para ikuha ng pampalit na damit si Lucas. Sinundukas siya nito sa trabaho at naabutan sila ng malakas na ulan. Hindi naman siya nagtagal at agad nang binalikan ng nobyo. Pero habang nasa hagdan siya, natigilan siya nang may marinig siyang mga boses. Oh, ano nangyari sa'yo? May ipis kasi! Takot ako sa ipis! Muling tumili si Maricar, dahilan para magmadaling maglakad si Mira. Nag-alala siya pero muli siyang natigilan nang maabutan ng sitwasyon sa kanilang sala. Nakayakap si Maricar kay Lucas. Kapit na kapit to sa basang katawan ng lalaki na animoy takot na takot. Ipis? Mukhang wala naman eh. Meron nga! Nakita ko kanina. Gumagapang sa bandar yan oh. Baka naman ang mamalikmata ka lang. Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Nakita ko nga. Mas lalong dinikit ni Maricar ang katawan nito kay Lucas at hindi na natiis ni Mira. Nagsalita na siya. Ako na lang ang hahanap ng ipis na yon. Sige na, umakyat ka na sa kwarto mo, Maricar. Sabay na napatingin ang dalawa sa kanya. Mabilis humiwalay si Lucas sa kanyang kapatid at lumitaw ang kaba nito sa mga mata. Mira,
Baka mamaya nandyan pa yun. Wala na yun, Maricar. Palaging naglilinis ng bahay si Tita Marie, kaya imposibleng magkaroon ng ipis dito. Nakita ni Mira kung paano umikot sa kawalan ng mga mata ni Maricar bago ito padabog na naglakad papunta sa kwarto nito. Mahal, Magpalit ka na. Ipagtitimpla kita ng kape. yung kanina… Okay lang. Naiintindihan ko, Lucas. Hindi ako galit. Alam ko namang hindi mo yung gusto. Don't think too much about that. Nakahinga ng maluwagang lalaking kaharap niya nang dahil sa kanyang sinabi. Maggaan ang loob ni Mira. Wala siyang iniisip na kahit na anong masama. Ayaw niya ring bigyan ng ibang ibig sabihin ng nakita niya kanina dahil ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Pero ang hindi alam ni Mira, ayun na palang simula ng kalbaryo ng kanyang buhay. Oh, andyan ka na pala. Muntik pa kayong mag-abot ni Lucas. Natigilan si Mira sa kanyang narinig. Si Lucas? Galing dito? Oo, akala ko nga andito ka na. Nagmamadaling umalis dahil may emergency raw sa bahay nila. Talaga po? Walang nasabi sa akin si Lucas na dadaan siya rito sa bahay. Baka naman hindi na nakapagsabi. May dalang ulam eh. Dito raw sana siya maghahapunan. Tapos may Tupperware roon sa ref. Para daw sa'yo yun. Napakibit balikat na lamang si Mira bago pumunta sa kusina para tingnan kung anong dala ni Lucas para sa kanya. Pagpasok niya sa kusina, natigilan siya nang makita niya ron si Maricar na kumakain. Oh, andyan ka na pala, Mira. Kain. Sabayan mo na ako sa pagkain. Bumaba ang tingin ni Mira sa kinakain ni Maricar. Nakita niyang ito ang paborito niyang garlic buttered shrimp. Saan galing yan? Eto? Hindi ko alam. Nakita ko lang tong Tupperware dito sa ref. Nagugutom ako kaya kinain ko na. Sa akin yan, Maricar. Dala ni Lucas yan para sa akin. Oh, talaga? Pahingi Sa akin yan, Maricar. Niluto ni Lucas para sa akin ang pagkain yan. Sana nagtatanong ka muna bago ka makialam. May ibang ulam naman dyan Nak ng putya. Ano bang problema mo? Nanghingi naman ako sa'yo Nanghingi ka nga, pero halos paubos na yung hipon. Eh di ayan, lamunin mong lahat yan. Kadamutan mo. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na nasa pamamahay ka namin. Lahat ng andito sa bahay ay sa akin. Kung ayaw mong napapakailaman ng mga sa'yo, sinupin mo. Nakakawalang ganang kumain. Para sabihin ko rin sa'yo, bahay namin to. Kay Papa ang bahay na to, kaya may karapatan ako dito. Kung tutusin nga, ako lang ang may karapatan dito. Dahil hindi ka naman totoong anak ni Papa Pangalawang asawa lang naman ni Papa si Tita Marie. Sobra na yata yung kaibangan mo Ano bang gusto mong patunayan Kung makapagsalita ka, akala mo ba'y napakataas mo na? Oy, ano ba yan? Nag-aaway ba kayong dalawa? Padabog na tumayo si Maricar. Binunggo pa nito ang balikat niya nang madaanan siya nito. Pagsabihan mo nga yung anak mo pa. Grabe kong mag-inarte. Kala mo naman talaga aping-api. Hindi na nagsalita pang muli si Mira. Mas pinili niya nalang manahimik at magtimpi dahil ayaw niyang lumala ang sitwasyon nila. Mira, ano bang nangyari? Wala po pa. Nagkasagutan lang po kaming dalawa ni Maricar. Kinain niya po kasi yung pagkain na dinala ni Lucas para sa akin Ang alin? Eto bang hipon? Ipagluluto na lang kita kung gusto mo. Huwag mo nang masyadong pinapalaki ang mga gantong bagay para hindi na kayo nagkakainit ang dalawa ni Maricar. Bakit ako pa? Si Maricar po ang may kasalanan. Hindi siya marunong magtanong kung meron bang may-ari ng pagkain nasa ref. Kaya nga intindihin mo nilang ang kapatid mo. Ako na naman ang iintindi. Ako na lang ba palaging mag-a-adjust para sa taong yan pa? Paalala ko lang Ako yung totoo mong anak pa. Ako yung galing mismo sa'yo. Kaya sana kahit papano'y panigan mo ko. Kinuha ni Mira ang mga gamit niya at nagsimulang maglakad palabas sa kusina. Mira! Pasensya na po. Magpapahinga na ako. Hindi na hinintay ni Mirang makapagsalita muli ang kanyang ama. Tinalikuran niya na to at iniwan sa kusina para umakyat na sa kanyang kwarto.
Madaraanan niya ang kwarto ni Maricar. Nakita niyang nakabukas to. Nang masilip niya, nakita niyang babae pero may napansin siyang kakaiba sa leeg nito. May pulang marka na hindi niya alam kung saan galing. Hindi niya na lamang pinansin ang bagay na yon at nagpatuloy na sa kanyang kwarto. Hindi naman to unang beses na mangyari ang bagay na yon. At sa tuwing nangyaring gantong pagkakataon, ang mama niya ang kanyang naaalala. Naiisip niyang kung nandun lang ang mama niya, hindi niya mararanasan ang mga ganong bagay. Nagising si Mira isang umaga. Bumaba siya ng sala para maabutan si Lucas doon na naghihintay sa kanya. Pero may napansin siya rito. Lucas, anong ginagawa mo rito? Ang aga mo naman yata. Mira. Mukhang nabigla pa ang lalaki sa kanyang pagdating. Tumayo ito para salubungin siya. Napansin niyang parang hindi mapakali ang lalaki. Bakit? Wala naman. Napaga lang yung punta ko rito. Susunduin sana kita kasi may duty ka ngayon, di ba? Oo. Pero mamaya pa ang pasok ko. Ganun ba? Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung schedule mo. Ay, ikaw talaga. Nag-almusal ka na ba? Sabayin mo na akong kumain. Sige. Tiningnan ni Mira ang kanyang nobyo. Napapansin niya na may mali talaga rito, pero mas pinili niyang tumahimik na lang at iwagsi yun sa kanyang isipan. Sa mga susunod na araw, huwag mo na akong sunduin sa trabaho ha. Kailangan kasi namin mag-overtime Gagabihin ako masyado. Dapat nga nung kita mas dapat sunduin, di ba? Kasi gagabihin ka. Ayos lang sa akin yun Para din naman makapagpahinga ka na ang mga ganong oras. May mga makakasabay rin naman ako pa uwi, kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Pasensya ka na. Magtitama kasing schedule nating dalawa Si Papa ba? Hindi ka ba masusundo ni Papa? Hindi rin, dahil may lakad silang dalawa ni Tita Marie. Ilang araw silang mawawala dahil ikakasalang pinsan ni Papa sa probinsya. Kayang dalawa lang pala ni Maricar ang andito? Pero mas madalas na maiwan mag-isa rito si Maricar dahil wala pa rin siyang nahahanap ng trabaho Yung pinuntahan niyang interview noon, hindi siya natanggap. Bumagsak siya sa physical appearance at attitude. Mahihirapan siyang maghanap ng trabaho ng dahil sa ugali niya. Ay, kung ganun pala, dapat ngayon pa lang. Pag-aralan niya na kung paano makipagkapwa-tao. Dahil kung hindi, siya rin ang mahihirapan yan. Napatango na lang si Mira sa sinabing yun ni Lucas. Natutuwa siya dahil hindi lang mukhang meron si Lucas. May utak din to at aware sa nangyayari sa kanilang paligid. Kaya nga labis ang pasasalamat niya rito na minahal niya at pag-alayan ng lahat ng meron siya. Oh, wala kaya atang sundo, Mira? Nasaan ang masugid mong boyfriend? Hindi na ako nagpasundo kasi may pasok din siya bukas Hindi maganda kung hindi siya makakapagpahinga ng maayos tapos magtatrabaho pa. Sa bagay, may point ka riyan. Sana lang hindi lumiko yung boyfriend mo ha. Madalang ka nilang makakita ng tulad ni Lucas. Kadalasan kasi sa mga lalaki ngayon, hindi na makontento sa isa. Tiwala naman ako kay Lucas Alam kong hindi niya magagawa sa akin ang bagay na yon Sana nga. O siya, maon na ako sa'yo ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Nakangiting kumuhay si Mira sa mga kasama bago sila maghiwa-hiwalay. Nag-inat-inat si Mira dahil sa sakit ng kanyang katawan. Pagod na pagod siya at gusto niya nang matulog kaya binilisan niya ang paglalakad ng makauwi siya agad. Mas maagang kanyang uwi kaysa sa inaasahan niya. Hindi na rin siya nagsabi kay Maricar dahil may duplicate naman siya ng susi ng kanilang bahay. Dahil sa pagod, hindi niya na napansin na may ibang sapatos sa may pinto ng kanilang bahay. Nakapikit at nakahawak siya sa kanyang batok nang maglakad siya papunta sa taas kung nasaan ang kanyang kwarto. Pero natigilan siya nang mapadaan siya sa kwarto ni Maricar nang may marinig siyang ingay mula roon. Parang nahihirapan na hindi niya maipaliwanag. Nabahala si Mira at agad binuksan ang kwarto para lang masaksihan ng bagay na tuluyang sisira sa kanyang buhay. Mira? Nagmadaling maghiwalay ang dalawang taong magkasiping sa ibabaw ng kama ni Maricar. Kapwa walang kahit na anong saplot. Pawis na pawis at tila pagod na pagod ang dalawa sa ginagawa. Mira,
No, hindi ganun. Bakit ang aga ng uwi mo? Mamaya ka pa dapat uuwi, di ba? May overtime pa kayo. Pinanood ni Mirang magkumahog ang dalawa na makapagbihis. Ramdam na ramdam niya ang pag-init ng buo niyang katawan, ang panginginig ng kanyang kamay at ang pagkawala ng emosyon sa kanyang muka. Maagang natapos ang trabaho namin, kaya umuwi na agad ako. Ha, ang galing talaga, no? Tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para makita mong hinahayop ka na ng mundo. Mira, let me explain. Sinubukan siyang hawakan ni Lucas pero umiwas lamang siya. Huwag na huwag mong idadampi man lang sa akin yung napakarumi mong kamay. Nakakadiri ka. Napakababoy mo, Lucas. Sobrang walang hiya mo. Please, Mira. Pakinggan mo muna ako. Bakit? May dapat ka pa bang ipaliwanag, ha? Hindi pa ba sapat ang nakita ko na to para maintindihan kong lahat? Kulang pa ba to? Sige, anong sasabihin mo? Na hindi mo sinasadya? Na natukso ka lang? Na aksidente lang to? Putik, Lucas. Hindi ko maisip na magagawa mo sa akin to. Hindi kahit kailan. Na hindi sumagi sa isip ko na kaya mo kong saktan ng ganito. Sobra yung tiwala ko sa iyo. Grabe yung tiwalang binigay ko sa iyo para ganituhin mo ako. Sana sinabi mo na lang. Sana naging totoo ka nilang sa tunay mong nararamdaman sa akin. Hindi yung ganito. Hindi yung kailangan mo pa akong gaguhin. Mahal kita, Mira. Totoong bagay na yun. Mahal na mahal kita. At yun ang totoo sa lahat ng sinabi ko sa iyo. Tapos yung iba, kasinungalingan na, ha? Para kong mababaliw, Lucas. Para kong mawawala sa katinoan ko kapag iniisip ko kung anong totoo sa lahat ng yun. Kasi sa ngayon, wala na akong makitang totoo eh. Puro kasinungalingan ang lahat para sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong iisipin. Please, Mira. Believe me. I love you. Please, pakinggan mo naman ako. Hindi ko magawang tanggapin ang lahat ng sinasabi mo. Pakiramdam ko, kasinungalingan ang lahat ng lalabas dyan sa bibig mo. Hindi na kita kayang paniwalaan. Hindi na ikaw yung Lucas na minahal ko. Hindi na ikaw yung lalaki na nangako sa akin na hindi ako sasaktan. Hindi ko yun. Hindi ikaw si Lucas ko. Napaluhod na lang si Lucas sa kanyang harap habang humihikbi. Ramdam niya ang bawat bigat sa hikbing pinakakawalan nito, pero parang namatay ng kanyang puso para makaramdam pa ng awa para sa mga taong kaharap niya ngayon. Tiningnan niya si Marga na tahimik lang habang nakatingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niyang matinding takot sa mga mata nito. Mira, hindi na natuloy ni Marga ang sasabihin nito ng isang malakas at mabigat na sampalang ginawa ni Mira sa kanyang muka. Pakiramdam ni Mira ay sasabog ng kanyang dibdib sa sobrang emosyon na kanyang nararamdaman. Nanginginig ang kanyang kamay na para bang kaya niyang kumitilang buhay kung gugustuhin niya. Hindi ko alam kung anong mukha ang meron ka, pero sobrang kapal ang mukha mo, Maricar. Napakakapal ang mukha mo. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng sarili mo. Kahit yung sarili mo na lang sana yung nirespeto mo, dahil wala kang respeto sa ibang tao. I'm sorry. Sorry? Bakit? Mabubura ba ng sorry mo ang pandidiri ko sa inyo? Galit na galit ako ngayon, Maricar. Galit na galit ako. Gusto kitang saktan ng paulit-ulit. Gusto kong iparamdam sa iyo tong sakit na nararamdaman ko ngayon. Gusto kitang tanggalin sa buhay ko, pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil may konsensya pa ako. Kayo wala. Mga hayop kayo. Sinubukan siyang hawakan ni Maricar, pero isang malakas na sampal muli ang ginawad niya rito. Dahilan para mapaupo niya ito sa kama. Alam mo kung gaano ko kamahal si Lucas. Saksi ka kung paano niya ako niligawan at pinaghirapan. Kaya bakit nagawa mo sa akin to, ha? Magkapatid tayo. Mga bata pa lang, magkasama na tayo. Kilalang kilala natin ang isa't isa. Alam mo kung gaano ko kaimportante sa akin. Pero putik, Maricar. Bakit hindi mo magawa sa akin yung ginagawa ko sa'yo? I'm really sorry, Mira.
Patawarin mo ako. Kung nagagawa kong palagpasin ang kamalitahan mo ng mga nakaraan, ibahin mo ngayon, Maricar. Wala nang kapatawaran to. Alam mo ang nakaraan ng buhay natin. Alam mo kung saan tayo nanggaling. Alam mo kung gaano kahirap kuhanin ang loob at tiwala ko. Sobrang tanga mo para ilagay akong muli sa sitwasyong to. Mira, Isa ka pa! Alam mo ang pinagmulan ko, Lucas. Alam na alam mo ang buhay ko. Nangako ka sa akin, di ba? Na kahit kailan hindi mo gagawin sa akin ang bagay na yon. Sinabi mo sa akin na hindi ko mararanasang masaktan kapag ikaw ang kasama ko. Na magiging maayos ang lahat dahil aalagaan mo ako. Pero bakit humantong tayo sa ganito, Lucas? Bakit hinayaan mo mabali lahat ng pangako mo sa akin? Nilabanan ko naman eh. Sinubukan ko, Mira. Kung alam mo lang paghihirap ko na iwasan si Maricar, na lumayo sa tukso, maiintindihan mo ang lahat ng sinasabi ko ngayon. Pero hindi mo pa rin nagawa. Hindi mo pa rin kinaya. Hindi ko pa rin magawang intindihin ang nangyayari ngayon. Para akong sasabog. Para akong mababaliw. Hindi ko na alam ang dapat isipin. Ang nasa isip ko lang ngayon, sinira niyo ang buhay at tiwala ko. Mas lalo niyong pinalala ang trust issue ko na halos kahit sarili ko'y parang ayaw ko ng pagkatiwalaan. Bakit bang dali sa inyong manakit ng ibang tao para sa sarili niyong ikakasaya? Bakit kayo ganyan, ha? Paano niyo nasisikmurang mga bagay na yun? Ngayon na nagawa niyo na? Masaya na ba kayo? Ayos na ba kayo? And did you get the satisfaction you both needs? And did you enjoy it? And did you ever think about me, Lucas? About our family, ha, Maricar? Pinahid ni Mirang maluha sa kaning pisngi. Tiningnan niya ang dalawang tao na nasa harap niya bago talikuran ng mato. Nakayuko lang siya. Tumataas ba ang kanyang mga balikat na sa labis sa pagpipigil ng iyak. Durog na siya ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung kaya niya pang humakbang palayo sa mga yun, pero kailangan niya nang umalis at lumayo sa lugar na yun. Salamat sa bagong sakit na dinulot niyo sa akin. Pinatunayan niyo lang sa akin na kahit ang pinakamamahal ng tao ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Iniwan ni Mira ang dalawa sa kwarto. Pumunta siya sa kanyang kwarto at doon na siya tuluyang bumigay. Pakiramdam niya ang buong mundo na nagtaksil sa kanya. Inilabas niya ang lahat ng sakit at galit ng kanyang nararamdaman. Halos mamaos na siya kakasigaw hanggang sa mapagod ang kanyang katawan at makatulog sa ibabaw ng kama. Nang muli niyang idilat ang mga mata, wala na siyang nararamdaman. Para nang manhid ang buo niyang katawan. Para na siyang nakalutang sa kawalan. Blanko ang kanyang isip. Wala nang direksyon ang lahat sa kanya ng mga oras na yun nang makarinig siya ng katok galing sa labas ng kanyang kwarto. Mira, gising ka na ba? Boses yun ng kanyang ama. May kung ano sa kanyang dibdib na nabuhayan. Naramdaman niya ang pag-init ng gilid ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon at tumayo para pagbuksan ng pinto ang kanyang ama. Mira. Papa. Yun pa lang ang kanyang nasasabi, pero sunod-sunod ang tumulo ang kanyang maluha na halos manlabo ng kanyang mga mata. Papa ko. Anong nangyari? Bakit ganun ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Papa, hirap na po ako. Parang sobrang sakit na. Sobra po nila akong nasaktan. Sinong nanakit sa'yo? Sino nagsabing pwede ka lang saktan, ha? Sino ang mga yan at pupuntahan natin? Hindi kita iningatan para lamang saktan nila. Hindi nila pwedeng gawin sa iyo yun. Mira. Natigilan si Mira at napatingin sa pinanggalingan ng boses na yun. Nakita niyang itsura ni Maricar. Para itong stress na stress at mukhang galing din ito sa pag-iyak. Siya pa. Si Maricar. Siya pong nanakit sa akin. Ano? Ano bang sinasabi mong yan, Mira? Pa, si Maricar po ang taong nanakit sa akin. Silang dalawa ni Lucas. Pa, pinagtaksila nila akong dalawa. Sinaktan nila ako, Papa. Niloko nila ako ni Lucas. Ano?
Nahuli ko po sila sa kwarto ni Maricar. Galing ako sa trabaho nang makita ko sila. Hindi ko sinasadya. Nadala lang din po ako sa tukso ni Lucas. Nadala? Ginusto mo yon? Ang sabihin mo, ikaw ang lumandi kay Lucas kaya humantong kayo sa ganong sitwasyon. Mira! Nagulat si Mira nang sumigaw ang kanyang ama. Nakita niya ang galit sa mama din ito habang nakatingin sa kanya. Pa? Bakit ako? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Ang alin pa? Na malandi si Maricar? Totoo naman Simula nung una pa lang, kahit wala pa rito si Lucas, malandi na talaga yung babaeng yan. Gusto niya ng atensyon ng mga lalaki kaya nga halos maghubad na yan Halos tumuwa ng kaluluwa niyan. Mapansin lang siya ng mga lalaki. Mira, sobra ka na. Mas sobrang babaeng yan pa. Inagaw niya sa akin si Lucas. Ikaw, pati ang buhay na gusto ko. Pero may narinig ba kayo sa akin? Nagalit ba ako? Nagrebelde ba ako? Hindi, di ba? Kasi tinanggap ko ang lahat ng yun. Tinanggap ko ng ito ng realidad. At hindi ko na mababago ang bagay na yun. Pero hindi pa rin sapat yan para pagsabihan mo ng ganun kapatid mo. Ano pa bang hindi sapat pa? Hindi pa sapat yung sakit na dinulot ng babaeng yun, ganun ba? Na okay lang? Na niloko ako ng boyfriend ko? Na sinaktan nila ako ng ganun pa? Alam mo ba yung pakaramdam na yun, ha? Oo nga pala. Hindi mo maiintindihan ang bagay na yun. Dahil ikaw din. Ikaw ang nagloko noon sa inyong dalawa ni Mama. Halos mawala ng balanse si Mira nang sampalin siya ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay nito habang nakatingin sa kanya. Hoy! Anong nangyayari dito? Bakit mo sinampal si Mira? Nilapitan siya ng kanyang madrasta at inalalayan sa braso pero marahas niya lamang binawi ang braso niya mula rito. Sakit nun pa. Masasaktan ka talaga dahil wala ng preno yung bibig mo. Saan mo nakuha ang ganyang ugali, ha? Sobrang bastos mo na, Mira. Hindi ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw rin naman, di ba? Kaya lumala yung sakit ni Mama dahil niloko mo siya. Niloko mo kami. Sinira mo yung pamilya natin. Mas pinili mong magpakasaya imbis na tutukan kaming dalawa ni Mama. Paano mo nagawa kay Mamang bagay na yun, ha? At talagang sa kaibigan yan pa. Alam mo ba kung gaano kasakit kay Mama yun? Gabi-gabi kong nakikita si Mamang umiiyak. Nagtatanong kung anong mali sa kanya para gawin mo ang bagay na yun. Sa bawat araw na lumilipas, dinudurog mo ng gusto si Mama. Napakawalang puso mo para gawin yun sa kanya. Kayo ng babae mo. Sobrang kakapal ng mukha ninyo. Wag na wag mong ididamay rito ang tita Mari mo. Wala siyang kinalaman rito. Wala talaga. Nang dahil sa mag-inang yan, kaya tuluyang nasirang pamilya natin. Ano bang pamilyang tinatawag mo, ha? Bakit? May alam ka ba sa tunay na nangyayari sa paligid mo noon? Anong alam mo? Sabihin mo nga. Na kahit kailan, hindi mo magawang kampiyan ng tunay mong anak. Na mas pabor na pabor ka kay Maricar kaysa sa akin ng totoo mong anak. Bakit pa? Bakit ka ganyan sa akin? Gusto mo talagang sagutin ko ang bagay na yan? Sige, pakinggan mo nang mabuti ang bagay na to. Tama na yan. Hindi. Kailangan niyang malaman to. Hindi kita totoong anak. At hindi ko totoong mahal ang mama mo. Dahil arranged marriage lang naman ang nangyari sa amin eh. Ang akala kasi ng matapobre mong lolo't lola na ako ang nakabuntis sa mama mo. Kaya napilitan akong pakasalan siya. At buntis din si Marie nung panahon na yon sa anak naming si Maricar. Natulala si Mira nang dahil sa kanyang narinig. Hindi niya alam ang dapat na maging reaksyon sa mga oras na yon. Imbis na kay Maricar ako nagpapakaama, hindi ko magawa dahil nandyan ka. Nakatali ako sa babaeng hindi ko naman mahal. Yung tunay kong pamilya, sila pa tong namamalimos ng oras at atensyon ko. Inalaga at pinalaki ko ang batang hindi naman ang galing talaga sa akin. Tapos ngayon ganito pang isusukli mo sa akin? Ngayon mo sabihin sa akin kung sinong makapalang mukha at walang puso.
Kaya wala kang karapatang pagsalita ng mag-ina ko ng kung ano-anong bagay. Dahil wala kang karapatan. Lalo lang anak ko si Maricar. Wala ka sa lugar para husgahan siya. Hindi. Hindi totoo lahat ng sinabi mo. Totoo yun, Mira. Kaya nga nakahinga ako nung mamatayng mama mo eh. Nasa wakas naging malaya na ako. Nabalikan kong mag-ina ko. At nakawala na ako sa nakakasakal na buhay na yun. Dapat ka magpasalamat ka. Dahil hindi kita hinayaang mapunta ron sa mata pobre mong lolo't lola. Mas miserable pang buhay mo kung nagkataon. Hindi totoo ang bagay na yan. Sana pinabayaan mo na lang ako noon kina lolo't lola. Sana mas maganda ang buhay ko ron. Hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Sana hindi mo na lang ako sinama sa'yo kung gantong buhay lang din ang hihintay sa akin. Kung miserable ang buhay ko sa kanila, impyerno naman ang sa inyo. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi mo magawang magalit kay Maricar. Masyado mong mahal ang anak mo. Kaya kahit ang pagkakamali nito, nililiyaban mo. Alam mo, napakasaya ko ngayon. Sobrang saya ko dahil hindi ikaw ang totoong tatay ko. Hindi kita magagawang ipagmalaki sa iba dahil sa ugaling meron ka. Hindi ko kayang sikmurain ng tulad mo. Nakakasuka ka. Magsama kayo ng anak mo! Tinalikuran ni Mira ang mato. Pumunta siya sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-impake. Sinubukan niyang maging malakas at maging matatag pero habang nag-iimpake, parang bukas na gripo ang kanyang mamata dahil sa luhang hindi mahinto, kakatulo. Sobra siyang nasasaktan sa katotohanang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Para siyang dinudurog noon. Para siyang mababaliw kapag iniisip niya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang namamatay nang dahil sa kanyang nalaman. Pero pinilit niyang maging matatag. Lumabas siya ng kanyang kwarto, dala ang mga gamit niya. Mira? Ano yan? Saan ka pupunta? Wala nang dahilan para manatili ako sa bahay na to. Mira, wag. Hindi mo naman kailangang gawin ang bagay na to eh. Hayaan mo siya sa gusto niyang gawin. May gustong patunayan ng babaeng yan. Kaya mo ng sarili mo? Sige, umalis ka. At huwag ka nang babalik dito. Oo, kaya ko ang sarili ko. Hindi ako katulad ng anak niyo na nakaasa pa rin sa inyo. Patutunayan ko sa inyong mali kayong lahat. Patutunayan ko na hindi ko kailangan ng mga tulad niyo sa buhay ko. Ipapakita ko sa inyo na mas gaganda ang buhay ko kung malayo ako sa inyo. Huminga ng malalim si Mira bago tuluyang tumalikod at umalis na sa lugar na yon. Sa bawat paghakbang niya palayo sa lugar na tinuring ng tahanan ng buong buhay niya, pabigat ng pabigat ang kanyang dibdib. Lugar kung saan binuo niyang masasayang mga pangarap. Lugar kung saan akala niya ay magiging maayos ang lahat nang mawala ang kanyang ina. Lugar kung saan akala niya totoo ang lahat. Hindi natin masasabi kung kailan ang totoo at kung kailan ang lahat ay kasinungalingan lang dahil masyado nang nakakalito ang mundo ngayon. Minsan ang nagsasabi ng totoo ay siya patong naaakusahan na sinungaling. At kung sino pang mapagpanggap, siya pa itong pinapanigan ng lahat. Kaya dapat maging maingat at mapagmatsyag sa ating paligid dahil kung minsan ang tunay na kalaban ay yung mga tao pang yumayakap sa atin. Babay Mira! Ingat ka! Sige, mag-iingat din kayo. Salamat. Nakangiting naglakad si Mira. Mahangin sa labas, kaya naman napapapikit na lang siya sa tuwing tumatama yun sa kanyang muka. Ilang buwan na simula nang umalis siya sa kanilang bahay at masasabi niyang mas masaya siya ngayon. Pakiramdam niya ay mas lumaya siya. Mas natuto siyang mahalin ang kanyang sarili nang higit pa sa iba. Mira. Napahinto sa paglalakad si Mira nang marinig niya ang boses na yun. Inaasahan niyang may kurot siyang mararamdaman mula sa kanyang puso pero sobrang banayad at napakapayapa ng kanyang pakiramdam. Nilingon niya ito. Nang magtama ang kanilang mamata, wala na siyang ibang naramdaman. Lucas, anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na kung nagpunta ako rito nang hindi nagsasabi sa iyo Gusto sana kitang makausap. Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Mira,
Nung oras na umalis ako sa bahay na yun, iniwan ko na rin kayong lahat. Ibig sabihin lang nun, wala na tayong dahilan pa para mag-usap, Lucas. O baka naman hindi pa rin kayo pinapatuloy ang konsensya mo? Sinisingil na ba kayo ng kasalanang ginawa ninyo? Oo, Mira. Ilang buwan na pero hindi ko pa rin nakalimutan ang nangyari. Para akong binabangungot. Hindi ko alam kung paano iiwasan o tatakasan ang bagay na yun. Para akong sinusumpa araw-araw. Kaya hindi na rin ako gumanti. Dahil alam kong may balik sa inyong lahat ng ginagawa niyo na balang araw, sisingilin din kayo ng kataksilan ninyo. At mukhang hindi nga ako nagkamali. I'm sorry, Mira. Alam ko na walang kapatawaran na gawa namin sa inyong dalawa ni Maricar. Alam ko na sobra ka naming nasaktan. Nadurog. Hindi ko na alam kung ano man ang tawag doon pero gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Kahit na hindi mo ako patawarin. Basta makapagsabi lang ako ng maayos. Gagaan ang pakiramdam ko ron. Hindi na nagsalita si Mira. Tiningnan niya lang si Lucas. Nakita niyang malaking pagbabago sa itsura nito. Wala na yung maaliwalas na mukha nito na parabang ang daming problemang dinadala. Hindi na rin magandang hulma ng katawan nito na parabang napabayaan ito ang sarili. Minahal kita ng totoo, Mira. Higit pa sa sarili ko. Higit sa lahat ng taong nasa paligid ko. Tunay yung nararamdaman ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Kahit na kailan hindi ko naisip na pagtaksilan ka. Hanggang sa nakilala ko si Maricar. Isang aksidenteng halik lang yun. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap-hanap ko yun. Sinubukan ko namang pigilan eh. Pero katawan ko na mismong sumusuway sa isip ko. Kaya hindi ko na rin napigilan, Mira. Hindi ko sinasadya pero ginusto ko rin ang bagay na yun. Patawad. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa kong yun, Mira. Mahal na mahal kita pero nagawa pa rin kitang saktan. Napagtanto ko na hindi ko kayang takbuhin ang lahat ng to. Sobrang pagsisisi ko dahil mahal na mahal pa rin kita. Pero alam kong sinayang ko ng pagkakataong yun. Patawarin mo ako. Kahit na kailan, hindi mo naman talaga magagawang takbuhan ng katotohanan eh. Kahit na anong gawin mo, kahit anong galing mo sa pagtanggi, mumultuhin at mumultuhin ka talaga na nagawa mong kamalian. Galit ako sa iyo, sa inyo, sa lahat ng taong nanakit sa akin. Oo, alam ko. At tatanggapin ko ang galit mo yan, Mira. I deserve it. Buti alam mo. Pero isang bagay lang hindi nawawala sa isip ko. Na hindi ako Diyos para hindi magpatawad. Pero hindi ganun kadaling bitawan ng bagay na yon. At ibigay sa taong tulad ninyo. Siguro hindi pa ngayon. Pero darating ang araw na masasabi kong ayos na. Napatawad ko na kayo. Sa ngayon, sobrang minamahal ko ang sarili ko dahil naubos ako sa inyo. Oo, Mira. Saka kung pwede lang, alagahan mo yung sarili mo ha. Kumain ka sa tamang oras. Matulog ka kasi palagi kang nag-overtime. Medyo mapili ka sa pagkain pero piliin mo pa rin yung alam mong makakabuti sa katawan mo. Huwag kang masyadong magpapakapagod. Mag-iingat ka palagi ha. Wala nang susunod at maghahatid sa'yo. Ngumiti si Mira. Hindi mo na kailangang sabihin ng mga bagay na yan dahil sanay na ako. Matagal na ako nag-iisa, Lucas. Pilit ko lang nilalason ng aking sarili na meron akong kakampi. Na meron talaga akong kasama. Kahit na ang totoo, nag-iisa lang talaga ako. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Bago ka pa dumating sa buhay ko, ako at ang sarili ko ng kasama ko. Salamat na lang sa pagdating mo sa buhay ko. Mas ginawa mo pa akong mas matapang at matatag. At sana, hindi na muling mag-cruise ang malandas nating dalawa. Tiningnan ni Mira ang mukha ni Lucas sa huling pagkakataon bago tumalikod at magpatuloy sa paglalakad palayo sa lalaking minsan na rin niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Pero nagpapasalamat pa rin siya na nakilala niya si Lucas. Naranasan niyang magkaroon ng kakampi kahit na sa maikling panahon lang ng pagsisama. Nadapa man siya at nakaramdam ng pag-iisa, hindi yun naging dahilan upang huminto si Mira sa kanyang buhay. Hindi niya hinayaang kainin siya ng negatibong pakiramdam. Nilabanan niya ito at nagpakatatag
hanggang sa mahanap niya ang tunay na kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Hindi malungkot ang mapag-isa. Minsan, sa pagiging mapag-isa natin nahahanap ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat! Kung nagustuhan niyo po ang ating video, maaari po kayong mag-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po! Paalam!